Isang mapagpalang araw sa inyo mga ka-disciple. Discipleship series po natin, Bible Basic Seminar number 5. Ito po yung tinatawag nating quiet time. Ano ba yung quiet time? Tahimik na oras na ikaw ay natutulog, nagpapahinga at mangungusap ang Panginoon? Hindi po. Ang quiet time po, ito po yung sikreto ng mga mananampalataya upang tayo ay patuloy na lumago sa ating Panginoon. Sikreto rin po ito, basihan natin kung paano na ang isang Kristyano ay makalakad sa isang matagumpay na buhay sa pamamagitan ng liwanag ng salita ng Panginoon. Alam niyo po, ang Panginoong Yesus sa Mark 11:35, bago po siya mag-mission o bago siya gumawa ng anumang bagay, sabi po ng salita ng Diyos, maaga pa lamang ay bumabangon ang ating Panginoon at nagtutungo sa isang tahimik na lugar upang manalangin sa ating Diyos Ama. Kung si Jesus ay nagbibigay at naglalaan ng oras upang hanapin ang Panginoon, ang ating Diyos Ama, ganun din ang mga Kristiyano. Upang tayo ay maging matagumpay sa buhay, kailangan maglaan tayo ng oras at panahon na makipag-ugnayan sa ating Panginoon. Ano po ba ang layunin? Bakit tayo nagkailangan magkaroon ng quiet time? Una po, ito po kasi ay pakikipagniig natin sa ating Panginoon. Dahil ang Diyos, ang tanging naisin niya ay ang pang-araw-araw nating sambahin siya. Bibigyan natin ng pagkakataon, ang Panginoon ay mangusap sa buhay natin. Pagkakataon ito upang tayo ay makipag-ugnayan sa ating Panginoon. Ang panalangin ay pakikipag-usap natin sa Panginoon at ang salita naman ng Diyos ang paraan ng Panginoon upang makipag-usap sa atin. So sa pamamagitan po ng tahimik na panahon na ito, tayo ay magde-devotion, magbubulay ng salita ng Panginoon. Ano pa po? Layunin din po nito na tayo ay bigyan ng Panginoon ng kalakasan sa pang-araw-araw. Kung paano si Jesus, di ba? Ang dami po niyang ginagawa sa maghapon. Bakit po niya nakakaya ang lahat ng iyon? Bakit nakakaya ng Panginoon yung mga tukso? Bakit nakakaya ng Panginoon ang lahat ng paglilingkod na ito? Dahil sa inuunan niyang hanapin ang ating Panginoon sa pakikipag-ugnayan sa quiet time. Pangatlo po, pagkakataon para magkaroon tayo ng sistematiko na pag-aaral ng salita ng Panginoon o ng Biblia at sistematiko na makapanalangin tayo palagi. So bilang mga Kristiyano at mananampalataya ng Panginoon, hindi tayo dapat pasundot-sundot lang sa Bible. Kung ano ang mabuklat natin, yun lang ang babasahin. Pero sa pamamagitan ng ating quiet time, tayo ay nakakapagbulay ng sistematiko at maayos na pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. So ayun po. Ngayon, ano ba yung kailangan nating paghandaan sa quiet time? Tandaan po natin una, ang quiet time po, tandaan natin na ito ay pakikipagtagpo natin sa Panginoon. Appointment natin sa Diyos. So kapag may appointment, dapat sumisipot tayo. Kapag may appointment, maaga pa lang, talagang listo tayo, talagang paghahandaan natin ang oras na ito. Pangalawa, kailangan maging handa din tayo na may nakalaan na oras at panahon na kung saan tayo ay magbubulay ng salita ng Diyos at mananalangin sa Kanya. Kaya nga po ang Panginoong Yesus, ang ginagawa po niya madaling araw para tahimik ang paligid at maaari siyang makipag-ugnayan sa ating Panginoon. Fresh ang katawan, fresh ang isip sa umaga. Kasi po, yung iba ang ginagawa sa gabi, kaya lang kapag po kasi gabi, medyo pagod na, nahihirapan na po na mag-quiet time. Kaya po, kapag kagabi at mananalangin, minsan po kinabukasan na yung amen. Hindi tayo ganoon sa ating quiet time. Okay po. Pero kung maaga po, kung umaga, ang inyong quiet time, ang maipapayo ko po sa inyo, kailangan maaga din tayong matulog para maaga ang gising. Amen po ba? So siguraduhin, mulat ang isip. Gising na gising para bago manalangin at bago magbulay ng salita ng ating Panginoon. Pwede rin po tayong gumamit ng iba't ibang posisyon sa pananalangin o sa pagbubulay ng salita ng Panginoon upang hindi tayo antukin kung umaga po ang inyong quiet time.
So, yun po, ang dapat po natin, ilang mga paalala na dapat po natin ginagawa. So, iba't ibang posisyon, pwedeng nakaupo, pwedeng nakatayo, lalo na kapag inaantok tayo, pwede ho kayong tumayo or lumuhod sa Panginoon. Depende po sa kakayahan natin. Okay, ang kasunod pa po, sa pagbabasa naman po ng Biblia, alisin po natin yung mga bagay na makakagulo o makakaistorbo sa atin. Cellphone, i-mute muna natin. Sa bagay, wala naman pong tatawag sa madaling araw. Pero po, yung mga sa paligid natin, i-clear natin. Baka yan, nandiyan dyan yung picture, yung mga pictures, o kaya nakaipit pa sa Bible yung mga listahan ng utang natin. So, alisin po natin yung lahat ng mga bagay na makakaistorbo sa atin sa pagbubulay natin ng salita ng ating Panginoon. Kung maaga naman po, at may mga anak na una tayo na magigising na, bilhin na natin sila, "Oy anak, mag-quiet time muna ako," o "Wag niyo muna akong istorbohin sa ganitong oras," para sa gayon, nakafocus tayo sa ating Panginoon. And also, sa ating pong quiet time, wag po tayong puro prayer lang, puro panalangin. Bigyan din natin ang ating Panginoon ng panahon upang makapag-usap sa atin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya wag po nating ubusin ang lahat ng oras natin na palaging tayo ang nagsasalita. Bigyan natin ng oras ang Diyos na mangusap sa atin. Isa pa po na paalala, hingin natin ang paggabay at pangunguna ng banal na Espiritu Santo. Dahil ang Espiritu Santo ang siyang nagbibigay sa atin ng kakayahan, nagpapaalala sa atin ng mga salita ng Panginoon, nagpapaalala sa atin ng mga dapat nating ipanalangin sa Diyos. Ang banal na Espiritu Santo ang magbibigay sa atin ng karunungan upang maunawaan at marinig natin ang tinig ng Diyos. Sa pasimula pa lang ng ating quiet time, banal na Espiritu, gabayan niyo ko, turuan mo ako, ikaw ang aking teacher, ikaw ang aking gabay, upang maunawaan at maintindihan ko ang salita ng Panginoon. Lumapit din tayo sa Diyos sa ating quiet time ng may malinis na puso at may pagpapakumbaba na handang magpaturo sa ating Panginoon. So, hayaan natin na ito yung ilang mga gabay natin sa ating quiet time upang maging mabunga ang ating pagbubulay ng salita ng Panginoon. Nais ng Diyos na tayo po ay laging nakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Hinahanap po tayo ng Diyos araw-araw. Ang kailangan lamang po natin sa ating pong quiet time, mahalaga po na siyempre may Bible tayo, either ito po ay nasa cellphone natin o meron po tayong talagang Bible na gagamitin. Sa translation, bahala po kayo kung ano po yung madali nating nauunawaan at naiintindihan. Pwedeng Tagalog o kaya naman po ay English, nasa sa atin na po ang gagamitin po natin. Actually, mas maganda po yung live na Bible, yung talagang Bible na hawak natin para po pwede nating guhitan, pwede nating kulayan. Bawa, ito ay pangako ng Panginoon, so isang guhit o kaya ganitong kulay ng ballpen, nasa sa atin po. Pwede ho natin gawin, pwede tayong magsulat, mag-jot down notes. Kaya kailangan po siguraduhin na meron tayong notebook, meron tayong ballpen o lapis. Upang sa gayon, kapag ang Diyos ay nangungusap na sa atin, pwede nating isulat ang mga iyon. So gumawa din tayo, syempre, ng listahan ng mga dapat nating ipanalangin, listahan ng kahilingan, mga ipinapaalala na sa atin ng Panginoon, upang sa gayon, na ipapanalangin natin yung mga kailangan nating ipanalangin sa Diyos. Sama niyo po kami sa prayer ninyo. Sama niyo po yung pangalan namin sa listahan ng inyong pananalangin. Amen po ba? Sa notebook, pwede po ninyong lagyan. Panalangin natin, tapos kailan ipinanalangin at kailan sinagot ng Panginoon ang ating mga panalangin. So maganda po, mayroon din tayong listahan ng mga pananalangin natin sa ating Panginoon. Amen po? So pwede po tayo, actually meron po tayong ginagamit na bagong style kung paano po mag-devotion. Ito po yung tinatawag na SOAP, yung sabon, SOAP. Dati po kasi MP Qua, pero isisingit natin doon sa yung MP Qua doon sa SOAP.
Ano po ang ibig sabihin ng SOP? SOAP. Ang S po ay scripture. Ano yung babasahin nating scripture? Ano yung talata na makukuha natin doon? So, yun po yung scripture. Ito mismo yung salita ng Panginoon. Ang letter O po ay observation. Sa lahat ng mga binasa mo, ano yung naobserbahan mo? Doon po natin hanapin yung ano ba mensahe ng Panginoon sa akin. May pangako ba ang Diyos? May mga utos ba ang Panginoon? May mga warning ba? May babala ba ang Panginoon sa kanyang mga salita? Ano ang napansin natin doon sa mga talata na binasa natin? Yun po yung observation. And yung letter A, application. Papaano mo ipapamuhay ang inyong nabasa? Anong mga katangian ang dapat nating gawin sa maghapon upang ang salita ng Diyos ay maging totoo sa atin? Tandaan po natin 5 steps to Christian growth kasama ang pagsunod. So narinig natin ang tinig ng Panginoon, may pinagawa sa atin. So ang aplikasyon o yung application o yung pagsasabuhay, ito po ay mahalaga upang sa gayon may gabay tayo. Ito pala ang dapat kong gawin. And then yung letter P po ay prayer. Magsulat po tayo ng maiksing panalangin natin. So S po ay scripture o ang salita ng Panginoon, yung teksto na binasa natin. Ang O po ay observation, ano po yung napansin natin, may mensahe ba, may pangako ba, may utos ba ang Panginoon, may warning ba ang Diyos, iyon po yung dati natin, MP ko Pero ang letter A naman po ay application, paano natin ipapamuhay ito, at yung letter P ay panalangin, yung prayer natin for the whole day. So, magsilsilbing gabay lamang po natin ito sa pagbubulay ng salita ng Panginoon. And at the same time, pwede po nating balik-balikan ang mga turo at mga aral ng ating Panginoon. Mga magulang, mga kapatid, ang quiet time po ay isa sa, sabi ko nga kanina, isa sa mga sikreto sa isang matagumpay na buhay. Bigyan natin ng oras at panahon ang ating Diyos na makapangusap sa atin. Maglaan tayo ng oras upang sumamba sa ating Panginoon. Matthew 6:33, Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hanapin natin ang katwiran at kalooban ng ating Panginoon. Unahin nating hanapin ang katwiran ng ating Panginoon at ang lahat ng bagay ay idaragdag ng Panginoon sa atin. Purihin po ang Panginoon. Lagi nating tatandaan, ang quiet time, ito po yung pagsamba, ito po yung devotion natin, ito yung pakikipag-ugnayan natin sa ating Panginoon. Kaya matapat mong katagpuin ang Panginoon sapagkat ito po ang nais ng Diyos sa atin, ang pagsamba natin sa Diyos. Manalangin po tayo, Panginoon, pagpalain mo ang bawat ka-disciple ko na nag-aaral ng salita ng Diyos. Bayaan mo, Panginoon, sa bawat araw na ilalaan namin na kami ay makikipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng quiet time. Ang akin pong panalangin, wag mo po silang bibiguin, bagkus lagi kang mangusap, lagi mong ipadama ang iyong presensya sa kanilang buhay. Banal na Espiritu, turuan mo, tulungan mo ang bawat isa po sa amin upang sa bawat araw na kami ay naglalaan ng oras sa aming quiet time, lagi po namin napapakinggan ang inyong tinig. Salamat po, pagpalain mo ang buhay ng bawat isa at nawa ang iyong spirito, ang iyong pagpapala, ang iyong pag-iingat at kagalakan, kapayapaan maranasan namin. Ang nag-uumapaw na pag-ibig ng Diyos Ama, ang walang kapantay na pagpapala ng aming Panginoong Yesus at ang walang katapusang na pakikipisan ng Espiritu Santo ay maranasan namin ngayon at magpakailanman. Ito po ang aming samot panalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pwede po ninyo i-komento sa ilalim ang inyong pangalan bilang attendance po natin. O kaya naman po, mag-post po kayo. Ano ang natutunan ko sa araw na ito? I-comment po ninyo sa atin pong comment box. Again, maraming salamat po sa atin pong ka-disciple. At sumayin niyo po ang biyaya ng Panginoon. Keep safe and be blessed. Shalom. God bless you.